Huwag tularan yung ganitong anak. Dapat lang sa inyo sunugin kayo. Sa impyerno naman mga bagsak nyo. Dahil mga walang hiyang anak kayo. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta. Oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto magnanay. Ito yung may mga live-in tomboy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Napakahirap ako. Pakalakihin sila kahit walang ama. 6 years old pa lang to, iniwanan ng ama nila. Kung nababagay sa inyo mga anak. Walang kwenta yung diploma nyo at award nyo. Kung mga bastos rin lang naman kayo. Nakakalungkot makapanood ng mga ganitong klaseng eksena na ang magulang at ang ina ay sira ang relasyon at wala rin silang tatay na iniwan sila ng mga bata pa lamang sila. At ang hirap rin naman sa isang magulang na tumayo mag-isa at alagaan ang mga anak. Totoo sa panahon natin ngayon, marami ang nagiging single parent na lang. Wala na yung katuwang nila dapat sa buhay na nagpangakuan nung sila ay kinasal na panghabang buhay silang magsasama. Pero saan ka? Sa saglit na panahon pa lamang, nagkaroon pa lang ng konting hindi pagkakaunawaan ay naghihiwalay na agad. At karamihan pang rason ay ang pambababae o ang panlalalaki ng bawat isa. At ang pagpapamilya po ay hindi po yan biro. Hindi po yan basta-basta obligasyon na lamang ng isang magulang. Kapag sawa ka na, ay ayaw mo na. Pagka hindi mo na gusto yung kasama mo, ay aalisan mo na. Dahil ang resulta ng mga ganyang aksyon ng mga taong nagsasama tapos pagdakay maghihiwalay lamang ay ang sirang pamilya. Tulad na lamang sa napanood nating ito na lumaki ang mga anak nila na hindi kumpleto, na sira ang pamilya. Tapos ang kanila pang nanay na nag-aruga sa kanila ay umalis rin at nag-abroad. At kaya bilang mga anak na walang naggagabay na magulang, ay sino ang tututok sa kanila? Sino ang magtutuwid sa kanila pag sila ay nagkakamali? Lalo pa kung ang isang pamilya ay hindi makadiyos at hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Meron na nga mga mananampalataya, sila ay buong pamilya, sumasampalataya na sa Panginoon, nagkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon pa rin ng pagkakagulo sa pamilya. What more, yung walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi marunong bumuklat ng Biblia, hindi man lang makaluhod sa panalangin, hindi man lang makapunta sa bahay-sambahan ng Diyos at wala talagang relasyon sa Diyos. Ano na lang ang aasahan natin sa mga ganitong klaseng pamilya. Kaya't ganyan po talaga kahalaga ang gabay ng isang magulang sa kanilang anak at hindi lang po basta gabay. Yung gabay na may kasamang karunungan na nanggagaling sa Diyos. At ang mahalaga na meron ka munang relasyon sa Diyos dahil ano ang ipapayo mo sa anak mo kung ikaw ay walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya dapat ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Dahil kung ang isang pamilya ay walang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, sigurado ang ipapayo niyan sa mga anak nila ay mga makamundong bagay din. Yes, dahil makukuha mo lang ang tunay na karunungan na nanggagaling sa Diyos kung ikaw ay meron munang relasyon sa Kanya. At ang ipapayo mo ay yung mga magagandang bagay na dapat niyan lakaran. Kaya't ito ang tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid. Ang isang pamilya ay dapat yan ay sama-sama. Hindi po yan nakadesign para maghiwalay, para lang kumita ng pera sa ibang bansa, para lang maipangtustos sa kanilang mga anak. Dahil ako naniniwala, kung ikaw ay nagtatapat sa Diyos, kahit sama-sama kayo sa bansang Pilipinas, kahit na hindi naman ganun kalaki ang kikitain, ay kayang buhayin ng Diyos ang bawat isa sa atin kung tayo lamang ay nagtatapat sa Kanya. Dahil mas okay nang simple ang pamumuhay mo dito sa bansang Pilipinas at kasama mo naman ang iyong mga anak at namomonitor mo sila at nagagabayan mo sila ng maayos kung paano sila lalakad sa mundong ito. Kesa naman, napoprovide nga natin na pag-aaral natin sila sa mga private school, na bibili natin ang mga gusto nila, ang mga luho nila. Pero hindi naman natin sila nagagabayan sa landas na dapat nilang lakaran. Anong saysay mga kaibigan, mga kapatid, kung nangyayari nga ang mga bagay na yan. Pero ang relasyon naman sa magulang at sa anak ay napakalayo at sira. Kaya't yan po talaga ang design sa isang pamilya.
Hindi design ng Diyos na magkakalayo ang bawat pamilya. Ang dapat ay tayo ay magkakasama. Nakakalungkot na maraming mga kabataan ay nakapagtapos sa mga magagandang eskwelahan, nakapagtapos ng may maayos na kurso at nakakuha ng magagandang trabaho. Pero saan ka? Ang respeto ay sira. Saan ka? Pagdating sa magulang ay sira ang relasyon. Pagkatapos pag-aralin ganyan ang ibabalik sa magulang. Isang kadahilanan na ang tao ganyan ang pag-iisip pag wala talagang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Pero tayo bilang mga magulang, tatandaan nyo rin naman na walang obligasyon sa atin ang ating mga anak. Kung bigyan nila tayo, salamat. Pero kung hindi po natin sila dapat inuobliga na sila ay magbalik sa atin dahil ang trabaho natin bilang mga magulang ay palakihin sila ng maayos at may takot sa Diyos at i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Kaya't alam nyo po mga kaibigan, mga kapatid, pagdating sa pagpapamilya, mahalaga ang pundasyon. Kaya't dapat ang pundasyon mo ay meron kang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walk it, but in vain. Yan po talaga ang katotohanan mga kapatid. Kahit na anong ganda ng bahay mo, kahit anong yaman mo, o kahit na anong pang status mo sa buhay, kung ang iyong pundasyon ay hindi ang Panginoong Hesukristo, walang kabuluhan lahat ng yan. Walang kwenta na ang isang bahay, ang isang tahanan, ang isang nagsisimulang pamilya ay hindi sentro ang Panginoong Hesukristo at hindi ito ang kanilang pundasyon. Kaya't kung gusto nyo po ng maayos na pamilya, mapayapa na pamilya at magagabayan nyo ang inyong mga anak sa tamang landas, ang kailangan nyo po ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kailangan nyong pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.